cheating. Isa sa pinakamahirap harapin pagdating sa pag-ibig. Whether naloko ka na, niloko ka na, o isa sa mga takot na mangyari sa ito. Ito yung 10 tips para malagpasan mo kapag ka ma-e-experience o na-e-experience mo na. Kung interesado ka malaman kung ano itong mga ito, tara, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. And Gary P. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung message mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa nandito sa channel ko, please consider like this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa lahat. Siguro kahit ako kung maranasan na lokohin ng kahit na sino. Although naranasan ko na. And para sa mga taong nararanasan to, sobrang painful nito na bigla kang iwanan ng taong pinagkatiwalaan mo sa ere, di ba? Na yung taong nire-relyan mo ng lahat ng problema mo. Akala mo masasandalan mo hanggang dulo, bigla na lang maglalaho. Bigla na lang masisira niya yung tiwalang ipinagkaloob mo sa kanya. Well, kung nasa ganyang sitwasyon, ito yung una mong dapat gawin. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Alam mo kapatid, yung choice niya na lokohin ka, hindi yun tungkol sa sarili mo. Hindi yun dahil sa hindi ka maganda, hindi ka sexy, hindi ka pogi, hindi ka malakas ang appeal, kundi dahil sa problema nila sa sarili nila. Again, hindi yan tungkol sa'yo, kundi tungkol sa sarili nila. Yung choice nila mag-cheat ay it says more about them at hindi tungkol yan sa'yo. Ikalawa, kailangan harapin mo na yung katotohanan. Stop living in denial, kapatid. Kapag nakikita mo na niloloko ka na niya, kapag nararamdaman mo na may pagbabago sa kanya, kapag yung intuition mo nag-trigger na posibleng may iba na siya, acknowledge them. Huwag mo nang paligoy-ligoyin, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Face the truth. Ikatlo, communicate kahit na masakit. Sitwasyon ka na niloko ka ng isang tao, gusto mo malaman kung bakit ka nagawa yun, di ba? Alam ko masakit marinig yung mga salita na pwedeng lumabas sa bibig mo, pero kailangan mong umupo, magtanong sa kanya, at hayaan siyang mag-explain. Hindi para tanggapin ulit siya sa buhay mo, kundi para marinig kung bakit niya nagawa yun sa'yo. Kasi yung closure, magsisimula yan sa pagiging honest natin sa taong mahal natin. O even sa taong minahal natin. Ika-4, don't rush decisions. Mananatili ka ba? Aalis ka ba? Papatawarin mo ba siya? Huwag mong hahayaan yung sarili mo na mag-decide overnight. Kailangan mong gawin, ihil mo muna yung sugat na nangyari sa'yo, naramdaman mo, humiwa sa puso mo, saka ka pumili ng tamang desisyon na gagawin mo para sa'yo at sa relasyon mo. Kalima, irespeto mo yung emosyon na nararamdaman mo. Well, kapatid, it's okay to cry. It's okay to be angry. Magalit ka hanggat gusto mo. Okay lang din na maramdaman mo na broken ka. Kasi totoo naman. Huwag mo itago yan. Huwag mo ilihim yan, ilabas mo yan. Ika-6, don't seek revenge. Kapatid, yung sasaktan mo rin siya bilang pagganti sa ginawa ng panakit sa'yo, ay hindi makakatulong yan para mag-heal ka. Which is, marami sa atin ang gumagawa, di ba? Lagi kong pinapaalala sa lahat ng viewers ko na ang best revenge is self-improvement. Mag-focus ka sa paglago mo, sa pag-rise mo, at hindi sa pagpapalubog ng nararamdaman mo para sa kanya. Ika-7, sumandal ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kausapin mo yung mga kaibigan mo na trustworthy para sa'yo, pamilya mo na alam mong magsasabihan mo ng sakit na nararamdaman mo, o even yung therapist na pwedeng makinig sa'yo. Hindi yan nagawa ng mag-isa. Ika-8, ibalik mo yung self-worth mo. Alam naman natin na yung cheating ay makakasira talaga ng confidence natin. Lagi mong ipaalala sa sarili mo, araw-araw kung kinakailangan, yung value na. At ang ika-9, last but not least, piliin mo yung peace. Whether you forgive or you walk away, piliin mo yung decision na magbibigay sa'yo ng kapanatagan ng isipan, kaluwagan ng puso, at hindi yung painful regrets. Yes, mapifeel talaga natin yung sakit dahil sa memories na na-build yung dalawa, diba, na magkasama. But kung hindi na yung makakatulong sa'yo para lumago bilang isang tao, kailangan na natin din bumitaw, mag-let go, at piliin din yung sarili natin. Lagi mong tatandaan na yung cheating o ang pangluloko o kapag niloko ka, masakit na masakit yan. Pero hindi ibig sabihin nun na
hindi ka na lovable. Just means you deserve better. You deserve someone na makakakita ng totoong halaga mo. I hope nabigyan kita ng insight ideas o tips dito sa video na to. If nabigyan kita ng insight ideas o tips, please kindly share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging nito ng pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace! Whenever your heart is broken,